integrated farming versus conventional farming or monocropping. Dati kasi, di ba, ang alam natin, kadalasang practice nun, monocropping. Halimbawa, palay ka lang, kung orchard ka, so fruit-bearing trees ka lang, so bisan iba-ibang mga prutas ang inaani mo. Kung nyug ka lang, nyug ka lang. Di ba, gano'n, Kuya Ramil? Kung gulay, minsan nga kung gulay, kung kamatis, puro kamatis ang tanim mo, puro okra tanim mo, or puro sitaw. Pero ngayon, meron tayong mga kababayan na into integrated farming. So, sa laki ng farm nila, kahit nga maliit yung farm, allotted para sa livestock. Yung iba nga, meron pang fish, di ba? Nag-aalaga pa ng fish, ng gulay, ng fruits. Parang gano'n, integrated farming na. So, yung iba't ibang agricultural practices, pinagsasama-sama nila para daw mas efficient, mas tipid, at sustainable or yung pwedeng pangmatagalan. So, ikaw, ang farm life mo into integrated farming ka, di ba? Oo. Kasi mostly pag ikaw ay organic farmer, integrated farmer ka. Okay. Kasi pag hindi ka makakapagtanim ng isang klase lang. Ang advantage kasi ng monocropping, isa lang yung pest na babantayan mo, isang crop lang ang babantayan mo. Kumbaga, nakakonsentrate ka talaga doon sa crop na yon. Kaya kahit na 100 hectares yan, kahit na mga madaling mo monitor. Kasi yung monitoring mo dito sa side na to, at saka hanggang doon sa dulo, pare-parehas. Same lang, okay. Hindi katulad ng integrated. Organic farmer ka, integrated. Kailangan madaanan mo lahat ng parang ang dami mong iintindihin. Kasi siyempre, alaga mong manok, alaga mong kambing. Ang naman, kaya naman ako ng ganyan. Integrated. Okay. Integrated. Yung cycle ba ng mga ng mga alaga ko, yun lang umiikot sa farm. Okay. Katulad ng yung pulungan ko dati ng mga baboy ko na puti, ginawa kong fish pan. Okay. Doon na nanggagaling yung pandilig ko sa halaman. Bago ngayon, yung halaman na diniligan, yung mga trimmings doon, papakain mo naman ko sa mga baboy, sa kambing. Okay. Bago yung pupo ng kambing, ilalagay ko sa mga halaman. Kumbaga, kaya i-peppermint ko. Bago ngayon, yung ibang pakain sa isda, yung mga trimmings ng gulay, pakain ko rin sa isda. Iba. Okay. So, umiikot. Umiikot lang. Kumbaga, ang wala ka nang bibilhin. Kumbaga, kahit hindi ka lumabas ng farm, mabubuhay ka. Okay, mabubuhay ka. Meaning, may kita ka, Kuya Ramil. Paano ka ba kikita sa integrated farming? Sa integrated farming, kung sa kita naman, hindi mo pwedeng i-compare sa monocropping. Apo. Pero kung ang monocropping kasi, malakihang farm yan Pero kung, halimbawa, parehas lang kayong 5 hectares, yung monocropping at saka integrated farming, para sa akin, mas malaking kikitain ng integrated farming. Kasi, marami kang source ng income. Yes, marami kang source ng income. Hindi aasa sa isang pagkakitaan mo lang. Oo. Okay. Halimbawa, pag nagalaga ka ng manok, yung manok mo, pwedeng meat type, pwedeng egg. Okay, egg type. Okay.
Ngayon, siyempre, yung mga mabebentahan nun, pwedeng rin, added income mo yun. Mm-mm. Ang purpose ko naman noon sa manok, kinukulong ko yan sa ilalim ng mga puno para malinis yung ilalim ng puno. Okay. Yun ang double purpose eh. Bago ngayon, meron din akong kinukulong na ibang area, mga duck naman. Bago minsan, kinukulong ko, pag malaki na yung puno, malaki ang fence ko doon ko ilalagay yung mga kambing. Kambing, okay. Oh. Ang isa pa daw, Kuya Ramil, kapag monocropping ka daw, pag napeste ka, tapos. Hindi ka tulad kapag integrated farming ka, marami ka pang pwedeng, pagkakitaan, maging source of income. Kung itong isang project mo dito ay palpak or failure, meron pang iba. Meron ka pang ibang pwedeng pagkuhanan ng kita. Oo, yan ang maganda sa integrated. Pero pag monocropping naman, madali mong i-address eh. Bawa kung pest lang naman, meron naman tayo kaya nga lang, hindi nga, syempre, gagamit ka ng mga insecticide. Chemical, okay. Basta tama naman ang paggamit mo, wala namang problema. Ang niyan, pag ang masakit dyan, pag harvest time ka. Ayun. Mura. Kapag timing ka sa mura, yun ang doon ka medyo malulugi. Pero kung integrated farming ka, kung meron ka nalugi ka doon sa isa, meron ka namang pagbukanan sa isa. Okay. Minsan ang problema pa kasi 'di ba yung mga magkakapitbahay na farm, pare-pareho rin kayo ng tanim. So, ang pag-ani ninyo dami, oversupply, hindi naman oversupply, pero madaming supply. So, minsan, yun na nga, bumababa yung presyo sa merkado. So, lugi ka. Lugi ka na. Or break pero, yan ang aking iniisip. Inaara, okay. Inaano ko kasi, na-invite ako sa DA. Inaano natin, bakit daw naibigay ng ibang bansa na mura yung produkto nila kaysa sa atin. Ang tingin ko, yung technology daw, nalalamangan na tayo, yung ang tingin ko hindi. Okay. Ang tingin ko, kulang tayo sa supply. Kulang pa tayo sa supply. Oo. Okay. Pangalawa, kung sumobra man ang supply natin, yung distribution ba, logistics. Yes. Mga logistics sa kung saan mo dadalhin na area. Kasi kung marami tayong supply, mumura yung yung mga pananim. Kasi ang problema natin, halimbawa yung mga gulay galing Baguio. So parang dadalhin dito sa Manila, ang dami din namang ganong gulay. Yung ibang mga lugar, aside sa Manila, nangangailangan din ng mga gulay na yon. So pwedeng dapat doon natin dinala, di ba? Tama ka doon. Nakikita ko naman yung I agree with you. Pero yun na nga, doon sa mga kababayan natin, siguro pang ilang na lang, tips sa gustong magtayo ng integrated farming, Kuya Ramil. Kung magtatayo po kayo ng integrated farming, best po talaga yan. Ang po yan, huwag nyo muna pong isipin yung kita. Isipin muna po ninyo yung ikot ng farm. Kumbaga po, yung kung paano po ninyo i-connect yung isang halaman sa hayop, yung hayop sa isda. Kumbaga po, yun po ang magandang idea po
na sustainable. Opo, para from time to time din po at hindi na kayo bibili ng mga pagkain sa labas. Meron na kayo makukuha dun sa inyong farm. Ninyo mismo. Oo. Kasi kung monocropping ka, lahat ng pagkain mo, bibili mo. Doon, medyo na po, makakakain na kayo kahit papano. Bago ngayon, ang po niyan, yung pong na lang, kumbaga, bonus nyo na yung yung malaki ang kita ninyo kasi kumita na kayo sa mga livestock nyo, kumita na kayo sa mga intercropping ninyo. Okay. Paano nyo po kasi hindi lang naman po, halimbawa, nagtanim po kayo ng mga tips niyan, pag nagsimula ka sa farming, maliliit pa yung tanim mo or child ang tatanim mo, maliliit pa yung tanim mo, pwede ka magtanim ng gulay. Okay. Habang maliit. Cash crop, ganito tawag doon. Oo. Para meron kang panggastos, pero kumbaga intercropping mo na rin yung cash crop mo. Bago pag malalaki na, yung puno mo, hindi ka na pwede magtanim ng mga gulay kasi wala ng araw. Doon ka naman papasok sa livestock. Doon pwede mo nilagay yung livestock. Yan po ang mga ginawa ko. Okay. Sige. Thank you, Kuya Ramil. Maraming salamat at doon sa mga kababayan natin na gustong sumabak sa integrated farming. Ayan, aral-aral muna ha. Pero dapat mabilis din, 'di ba? Kasi baka mamaya kakaaral natin or kakaisip natin bago pa tayo makapag-decide, naiwan na tayo ng panahon.